at hilahin ito ng bahagya. Nakagawa ka ng dalawang pagkakamali. Una sa lahat, hindi mo naisip na magsuot ng gloves para sa krimen na ito. At ang ikalawa, gumamit ka ng necktie para isabit ang biktima mo sa cabinet. Kung gumamit ka ng gloves, hindi sana naiwan ang mga marka ng kuko mo sa necktie ni Mr. Moto. At kung normal na tali sana ang ginamit mo, may hirapan ng mga pulis na makita ang fingerprints mo. Aamin ka na ba ngayon? Ako noon na, ayoko magsuot ng anumang guwantes. Gusto kong maramdaman ang lahat na kinakawakan at bagay na ginagawa ko. Regalo ng anak ko ang necktie na yun sa kanya. Alam ko punong-puno ng pagmamahal ang necktie na yun. Kapag may regalo niya yung kay Moto nung isang Pasko. Kung gano'n ang ibig sabihin nito, kayo ang naglagay ng necktie kasama ng birthday card sa bag ni Moto, Mr. Mino? Oo, ako ngayon. Nakita ko siya kahapon. Abong akala niya ikaw ang nagbigay ng necktie at card para sa kaarawan niya. Gusto ko lang ilabas ang kinikim-kim na galit ng anak ko bago siya namatay. Masisisi niyo ba ako? Ikaw ang gusto ko mapagbintangan nila. Nagsimula na akong maghinala na meron kayong relasyon ni Moto. Nung mamatay ang anak ko, 2 taon na ang nakararaan. Nangyari ang lahat, 3 araw pagkatapos ng Pasko. Pumasok ako sa loob ng kwarto ng namatay kong anak. Pagkatapos meron akong napansin. Nakakita mo ng bagong necktie sa basurahan niya. Nakabalot at maayos pa ang regalong yun. Akala ko aksidente lang na naitapon ng necktie kaya sinindan ko si Moto sa airport para ibigay yun sa kanya. Porsigido akong iabot yun kay Moto. Alam ko kasing nagtuluksa siya sa bigla ang pagkamatay ng asawa niya. Sigurado ako nalulungkot siya. Pero, kabaligtaran ng lungkot at pag-uuli lang nakita ko sa kanya noong oras na yun. Tumatawa siya. Mukhang masaya-masaya siya habang nakaakmay kay Kikuyo. Saka ko naisip ang katotohanan. Siguradong hindi lang aksidente ang pagkapatay ng anak ko. Malamang nalaman niya ang pagkataksin ng asawa niya na may relasyon kayo. Kaya naman, mas pinili niya magpasagasa na lamang. Pero ang pinagtataka ko lang, paano mo naman nalaman na parang nga ito kay Mr. Moto at hindi para sa'yo? Sigurado kapag hindi itong Christmas gift sa ilang anak mo bago siya mamatay, Mr. Mino. Sigurado ako. Hindi para sa akin yan. Tanda ko pa. Okay? Parang masyadong dark ang kulay para kay Moto. Naku, okay lang po. Alam niyo, Papa, ang totoo niyan, gusto ko po kasi maging kamukha niyo si Moto. Madalas beige ang color ng clay, kaya yan ang paborito ng kulay, hindi ba? Ay, sabihin na lang natin, alam ko dahil ako ang ama niya. Inyong nasaksihan ng adventures na Detective Conan at in the McDonald's Happy Meal. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Simula na ng exciting adventures sa Inuyasha. Hatid sa inyo ng McDonald's Happy Meal. Pasig Global, only you, naman sa Pasirok Kasu. Kamusta ka, Inuyasha? Tumahimik ka! Kung gano'n, ikaw ang sinasabing siniyasya. Kahanga-hanga ang lakas mo. At marahil, ikaw ang huling kasabi ng si Jintay. Tama. Ako si Bangkotso, ang pinuno nila. Nakakahiya kayo. Pinagkakaisa niyo ang isang patpating lokong tulad niya. Tumigil ka nga! Sinong may sabing pinagkakaisa nila ako? Tumahimik ka! Hindi mo ba alam na tinatangkali ng nakawin ng banal na yes na nasa iyo, Koga? Hoy! Huwag mong palabasing hindi ako nag-iisip! Inuyasha! Toga! Kagome! Bakit pa ang tagal niyo? Narito na sila. Kompleto na ang lahat. Ang mga hangal. Mahaba-haba na rin ang ibinigay kong pasensya sa inyo. Ngayon, titiyakin ko na magbabalik kayo sa inyong libingan. Ganon din kami. Pagbabayaran yung pagpatay sa aming mga kasamang sina Mokotsu at Kyokotsu. Sa tingin ko, yung mayabang na nagsasalitang niya, ang pinuno ng si Chunintay. Oo, at napakabata pa niyang tignan. Ano yun, Kagome? Mag-ingat ka, Inuyasha! Ang lalaking yan, may 3 piraso ng banal na hiya sa leeg! Ano? Mula ito kina Mokotsu at Kyokotsu. Ha! Akala ko pa naman may malasakit kayo sa isa't isa.
Nagnanakawan din pala kayo. Sigurado ko nanggaling kay Narako lahat ng banal na hiyas na hawak nila. Nilagot ako. Tiyak yun. Ang bumuhay ng mga nilalang na tulad yung mga hangal at walang kaluluwa. Walang ibang gagawa nun kundi si Narako. Tama. Ang sabi niya ay gagamitin namin ang mga piraso ng banal na hiyas upang talunin ang bawat isa sa inyo. Ikaw ang tatalunin ko ngayon! Gawin mo! Tignan natin ang galing mo! Nagkikiraan sila. Pantay sila! Kung ano-ano pa mga pinagsasasabi niyo dyan. Kagome! 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 Kung saan-saan ka nakatingin, ang SCP mo na lang kung paano ka makaliligtas sa kamatayan! Ayos ka lang ba, Kagome? Oo. Ligtas siya. Salamat, Koga! Mabuti at naligtas mo si Kagome! Magaling ang ginawa mo! Hindi ko kailangan salamat mo! Koga, maraming salamat sa'yo. Kagome, umanap ka ng pagtataguan. Gusto nilang kunin ang mga banal na hiyas na nasa mga binti ko. Pero Koga, Ang tusong si Elconso. Siya ang nagnako ng mga banal na hiyas ko. nasa kanya pa rin. Alam ko na, ang babae niyo, nakakaramdam siya ng banal na hiyas. Tikman mo ito! Kapag nalaman niyo ang pangkurso na may tinatago akong banal na hiyas, hindi niya ako patatawarin. Ginkotsu! Tamaan mo ang babaeng yun! Oh! Ano? Kagome! Tumakbo na tayo, Kagome! Kailangan tapusin natin siya kaagad. Akala mo ba'y papayagan ko mangyari yan? Ito rin ang tikman mo! Hindi ako natatakot sa kanya. Nasa kanya ang mga piraso ko ng hiyas. Ang banal na hiyas mo. Ninakaw niya yung sa akin nung nandun tayo sa templo. Kunin mo na ang Miroko! Ako bahala! Hindi kita papayagan makalabas dito! Si Kotsu! Titiyakin mo siyang itutumba kita. Namumuhi ako sa inyo mga mokhe at mababait na magkakamot. Hindi ba't magkakamot ka rin? Ay, nako, ganito na naman. Ang lahat na may kaaway, walang natitira para sa akin. Ay, ikaw naman natitirang pwede ko makalaban. Baka magsisi ka pag napalaban ka sa akin. Ay, nako, pero ayoko magsayang ng oras sa isang babae lang. Kaya tatapusin na kita kaagad! Hindi ako papayag! Kalahating halimaw ka lang, kaya pati ang bilis mo ay kagaya na rin ng karaniwang tao. Ngunit bakit hindi ka pa rin natatalo ni Narako hanggang ngayon? Sabi mo! Yan ang kaya mo! Hangal ka! Kung alam mo ang kinaroroonan ni Narako, sabihin mo na ngayon! Pagod na ako sa mga pagtatalo mo! Kung talagang gustong-gusto mo makita si Narako, itanong mo sa espada ko. Ang mga insekto ni Narako! Ang mga insekto! Inaatras tayo. Ano kaya nangyari? Huwag mo akong pahihintuin. Gusto ko muna silang tapusin lahat. Gusto ko pang magsaya kahit na sandali. Inuya siya. Magdasal ka na dahil oras mo na! Ako magsasabi niyan sa'yo! Tikman mo ito! Kasalok Yesu! Nahuli ka na! At ito palang Kasenokisu. Muning! Nasa si Bankotsu! Nagawa niya! Ha? Oo, dahil langgam sa labas eh. Hindi kita Ito yung mapapatawa. mga langaw, nandito na Inuya naman. siya. Pagmasdan mo, ginawa mo sa aking Banryu. Salamat, Ginkotsu. Dahil sa'yo, nakaligtas ako. Oo na, narinig ko na kayo. Inuya siya. Tapos na tayo sa araw na ito. Hindi ka makakatakas! Hindi kayo basta-basta makakalis.
Kailangan mawala ang babaeng yun. Kagome! Bago pa mailabas ng babaeng ito, tapusin siya! Kagome!